Hear you. Okay, okay. Okay na po. Sige. Okay. So, VNR. mm, Okay. so Doc, what's the variation in the net force magnitude? Okay, so this one. For hmm, ano ito biging ano ba phrase. So basically ito nga po tawag express this in terms of whatever yung nasa Ano siya? May ano yan eh, yung with something held constant. Ibig sabihin, for example, express F, yung sa letter A, F in terms of R and V. Tapos nun, take the derivative with respect to R. Yung sa B, ano yung express F in terms of R and V pa rin. Tapos take the derivative with respect to V naman. so DFDR mo. Oo. Tapos ang sige mo. Mm, ayun. So, So the mass daw horizontal. So ano yan eh. So, yung combination ng independent, ang ina-assume na independent variables mo dito sa A at saka B, yung radius at saka speed. Kasi yung C, iba eh. So, pag-usapan din natin yan. So, F.
Mhm. Ang clunky lang tayo ng tanong na to eh. Mm. Okay, so yes. Okay, sige, nice na. So, So, yung net force is mv squared over r. Actually, I think ang mas magandang ang kung hindi yung language ng differentials yan, ang pwedeng isipin na yung sa A, ano yung derivative ng net force assuming with respect to R, assuming V is held constant. So, ganun yung sa letter A. Yung sa B, ano yung derivative ng F with respect to the speed assuming the radius is held constant? Or paano nagbabago yung, ano yung change in the net force? Yung sa C, ano yung, ano yung variation ng F with respect to period assuming the radius is held constant? okay, okay. Ngayon ko pala nalalaman talaga yung coding. So, the R, so kung ito daw is constant, this constant, so 1 over R. Oo. Tapos mag-pick up ng isang ng sign, di ba? Yan. Ah, So, so yan yung ano, yan yung multiply mo na sa dr, yan na yung variation of f. So, derivative of f with respect to r, assuming v is held constant. Yung sa b, baliktad. Yung derivative with respect to v, assuming r is held constant. Medyo calculus ano to eh, calculus exercise to eh. Kasi yung ganitong types of questions nagmumulto yan sa fair mo. Nga, pag nag-partial derivatives tayo.
may tinatawag na partial derivatives. Iba yung value ng partial derivatives kapag iba yung pairs na ginagamit mo. Pareho, okay. Pareho rin pala po. Okay. Parang nalito ko for a few minutes. Yung pala, ano na pala siya? Ano, dv. Pag, dv. ito po yung constant. Bali, Oo. tapos yung C. So 2mv. Okay, yung sa c, yung f natin, i-express natin hindi t yan. Df pa rin yung hinahanap natin. This time df dt. So, yung combination ng variables natin ay t and r. Kaya bakit 2 pi r over v? Di ba 2 pi r over t yan? Ma. So, express v in terms of r and period. And then take the derivative with respect to t. So, net force as a function of the independent variables, radius and period. So, tanggalin mo yung, kailangan mo i-eliminate yung v dyan. Tabo. 2 by r. Oh no. R is not constant, right? Ano tatanggal yung C? Ay, yung R mo. Ano pa yung ano ng R? Okay, ngayon, take the derivative. Kaya, Yung R mo. may ano, di ba ini-square may 2 pi r over t? So, Abo. bakit 2 pi pa rin yan? 4 pi squared. Pero yung R mo, paano matanggal? So, okay, yung sa r, okay na. Okay, Okay, R. ngayon, take the derivative. Yun. So, take the derivative with respect to t naman. Kala ko po something V ko held constant pala, kaya pala wala. Okay, so
ano ba yung ano naman? Lahat pala ito po, constant. Hmm. Okay, ngayon, as an additional exercise, i-express mo yung right hand side eliminate mo yung T at ibalik mo in terms of V. So express T in terms of R and V para lang ma-compare natin yung expressions natin for the derivatives. So pag binago yung period, keeping the ano yan eh. So yung A, pag binago yung radius, ano yung mangyayari sa net force assuming yung speed kept kept fixed. Yung sa B, ano mangyayari sa net force assuming binago yung speed, radius kept fixed. Yung sa C, ano yung ano yung magbabago paano magbabago yung net force with respect to period assuming radius is kept fixed. So iba-iba yung physical situations niyan eh. Tapos para mo-compare natin yung tatlong yan, diba yung A and B expressed in terms of M, V, and R. So try mo express yung third in terms of M, V, and R. So express mo yung combination yan. So eliminate T in favor of V and R. Okay, ito ba yung IR squared. Okay, kaya so, okay, negative M V cube over pi R square. Iba-iba yung expressions, di ba? Tignan mo yung derivatives with respect to V, with respect to R, with respect to T. Kaya ano yun eh, kaya kailangan talaga nag-iingat ka sa pagkuha ng derivatives of functions of more than one variable. Hindi pa kasi ano eh, wala pa kasi tayo sa functions of, yung calculus of functions of two or more variables. Pero doon, sa calculus of functions of two variables, two or more, may ano yun eh, may tinatawag na partial derivative. It turns out na yung partial derivative, sensitive din siya sa what's held constant. Or ano yung pair or triplet na ginagamit mo as independent variables. So, iba-iba yung lalabas. So, yan, sinyalis yan ng ganung behavior ng partial derivative.
So, okay na yan. Ngayon, punta tayo dun sa ano. So, kung gusto lang natin yung DF, yung differential, DF is negative mv cube over pi r squared times dt. Okay, ngayon punta tayo sa ano. So, okay na yung number 54, no? So, let's go to number 55. So, a bolt. Hmm. Hmm. Yeah, ito. Bale, yan. So, ibig sabihin, exposure niya, naka-expose yung, ano yan eh, kumukuha tayo ng picture using a camera eh. Oh, So, that means 2,000 flashes per second. So, paano mangyayari yan? So, yung isang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Yan. Nahirapan ako i-visualize. No? Sige. So, ibig sabihin, every flash. Kaya, tinitingnan mo na ba yung problem 55? abo. Okay, so ibig sabihin nito, every flash.
So, first flash, nasaan mo makikita yung bolt? On the So, rod? nandun sa taas. Abo. Oo. Tapos, yung second flash, nasaan ngayon yung bolt? Kasi yung, ano yan eh, yung nagkakaroon ka lang ng illusion dito na nasa same plate na yung apat na yun na dyan. Pero actually nangyayari, pag nag-strobe, nasa isang posisyon yung ano. So, so malamang, yung bolt, so lumabas, so first flash, nasa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito, isipin natin na na yung vertical line, yung starting point ng bolt, yun yung So, umiikot yan ng clockwise, assume natin. Tapos, at t equals 0, nasa taas siya. At t equals yung at the first flash, nag-travel yung bolt by 1/8 of a revolution. Next flash, 1/8 of a revolution ulit. Hanggang maikot niya yan after 8 flashes. 1, 0, and then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yun. So, gaano katagal yung time between the two flashes? Anyway, tuloy na ito. For example, ito. So, dito, yung 0th flash, nag-coincide sa yung bolt nandito. Yung first flash, ito, makikita natin yung bolt na yan. Second flash, makikita natin na nandito siya. Third flash, nandito na. So, third, fourth, fifth flash, ito, nandito. Sixth, nandito. Seventh flash, nandito. Tapos, eighth flash, balik na tayo dun sa starting point. So, ano ba yung time between flashes? Yun nga mo. 1, That's 1 over 2,000. 2,000. So, yung one full circle would correspond to 8 flashes, or 8 times 1 second over 2,000. So, lalabas yung 1 over 250. So, ito yung period. Kasi that's the time it takes to make one full circle. Abo. Okay, so kung yan yung period, anong alam natin? Alam natin yung radius, alam natin yung mass ng bolt. Ano yung net force acting on the bolt? Okay, so stop na ako. Pa-share na uli ng screen. Share. Yan. Ayaw. Ayun, okay. Kaya pala may naka-obstruct. Anyway. Okay. Yan mo. Tapos 030. And then
Yun po lang. So, ng mga Okay, so 4 pa. Nasaan yung M? Biglang nawala. program. Ah, Make sure to check lahat ng, parang hindi nag-up. May sinasabi ka na ba after 4 pi square r over t square? nabo. No, okay, mukhang hindi nag-update eh. So, pwedeng stop share and then reshare. Yun mo. Share. Aha. Yun mo. Okay. So, sige. So, tapos nasaan yung mass dun sa right hand side? Ayun. Ayan, okay. Kala na po, maloloko na po ako. So, anyway. So, grams po na. So dapat kilograms. Saka ano. Teka, Square paki-check yung, pwedeng pati yung units i-substitute mo. meter, Alam, kilogram. Kilogram hindi, substitute mo dun sa ano, sulat mo dun sa MA equals, uh, include mo siya dun sa, ano, sa expressions. yung ano mo. Dito mo. Sa substitution. Hindi, Ah, yung sa substitution. May units yan eh, di ba? Okay, so on calculating, anong lalabas? 2590. Or ilang sig fig dapat yung sagot? 2. So that becomes, in scientific notation, 2.6 times 10 to 3. hmm, okay. Next, yung number 56, yung banked circular highway.
Aha. Oh, okay. Mas complicated siya. So, designed for 60 kilometers per hour. So, ito yung bank angle. Tapos, so, the situation. Ano yun eh. So, yung first part, kailangan hanapin mo muna yung bank angle. Second part, what if yan yung angle, tapos ano yung forces para mag-turn pa rin siya on a circle with that bank angle. Mhm. Yun. Teka, pwedeng paki-refresh nung share mo. Kasi stuck siya sa F equals 2.6 times 10 cube newtons eh. So, from 2, so, 3, so next situation. So ito yung data. Sorry.
friction should be still working. So, kung mali yung assumption naman, lalabas yan. And we're looking for the friction. Okay. Parang I've seen this before. Teka, pwede ba share ng external? Kasi ang nakashare lang yung book eh. Ano, nuggets. Oops, yun. Kita na ba? Yung book pa rin yung naka-display eh. So, kung ano baka try mong kaya, check ko yung clock. 5:04. 5 or 6:04 yung nakalagay. Pwede stop share and then reshare. Okay. So yung may dalawang may dalawang components yan eh. Kailangan i-examine mo yung case na 60 kilometers per hour para malaman ano yung angle nung road. Once alam mo na yung angle, yun, we-analyze, pero this time, paano kung 40 kilometers per hour?
So, at 60 sa ano yung nangyayari? At 60 kilometers per hour, zero yung friction needed para mag-maintain ng curve. So, the only forces in action would be yung normal force at yung gravitational force para mag-move siya in the circle. Taga, nag screen ko lang Wala ah. po. Kasi parang hindi yata nagre-refresh eh. Ito yung current na nakikita ko sa screen. Send ko sa messenger. So, may nagbago na ba since that? Or wala pa rin? Gawa. Meron. So, stop share and V-share. Tingnan mo. Stop share. Ayan. Tingnan mo.
Okay. So, sige. Okay. Hmm. So, yan. Mhm. Hmm. Mm, wait a minute. May friction. Kaya pala Hindi, hindi. Nasa anong part ba yung ginagawa mo? Yung pag-determine nung bank angle? Kasi hindi siya given eh, di ba? Kailangan mahanap mo muna yung banking angle. So, yung bank angle design so that pag tumakbo dun sa designed speed niya,
no friction ang kailangan. Hmm. So, ano yan, two component problem to eh. Yung first, hanapin mo na yung banking angle. After that, alam mo na yung angle nung pagkaka-bank, kailangan mo ngayon hanapin, ano naman yung ano, pag 40, hindi na gaganing assumption kasi the road was designed for 60 eh. So pag 40 na yung speed, ano yung frictional force? Frictional force, eh di yung ano ba, yung FN ano, NMUS. FNUK pala. Yun eh, Ay, wala pa tayong assumptions about ano yung coefficient of friction. Ano yun eh, may makukuha ka talagang value ng friction. Tapos, pag nakuha mo na yung value ng friction, saka mag-assume, ano yung coefficient of friction na kailangan na minimum para mangyari yan. Kasi pag masyadong mababa yung coefficient of friction, hindi kayang i-supply ng load yung ganung magnitude ng friction. mm, okay. So, the radius na blah, blah, blah. Okay, ano yung MAY dyan? So dito, ano yung kinoconsider mo muna? Di ba, yung first part is determining yung bank angle. So, yung MAY, ano yung value? 0. 0. So, bali makuha po to, So, tapos using that, use this to find sin theta. Okay. or pwede ring tangent theta. Madali mo. Mm, So, since ang kailangan mo ng friction. okay. So, ano ba na? Theta. So, oops.
Hello? Wala po. Sige. So, pwedeng pa reshare ng screen. Mhm. Wino-workout ko rin siya ngayon using variables lahat So, medyo involved din siya. Ano to kung high school, kung pinapagawa to sa high school, difficult na yung status nitong problem na to. Ano yun yung progression kasi ay yung difficult problem ng high school nagiging intermediate problem ng sa university. Kaya medyo involved yan. So, dapat may second free body diagram ka na may friction na. Nag-refresh, nasa 644. Okay, mukhang hindi nagre-refresh na yung screen mo. So, stop and reshare. Mhm. Yun. I-highlight ko na nga to. Kaya pala, na-notice ko pala po, parang it doesn't make sense. Radiance pala. Okay. Once again.
Ma? Lakas. Taas mo naman po na ng back na to. Something's wrong. Hindi. I think something's wrong. I-check mo yung calculation. Yung nga ba? Kaya, yung 60 kilo, kaya, so, anong angle units ko muna? Degrees, okay. So, tangent inverse of v square is divided by 9.8 times 200. Alam ko na kung bakit. Mali yung speed na ginagamit mo. Hindi 40, ano yun eh, yung banking angle ay dinesign for 60 kilometers per hour. Yan yung no friction case. So, dapat yung gagamitin mong speed yung para sa 60 kilometers per hour. 60 ay, so 60 kilometers per hour in meters per second is mga 16 mo. 16.67. yun ang gagamitin mo. By 3.6. So 60 divided by 3.6 is 16.7. So nag-overflow na po siya. So, ngayon, 8 ulit. Okay. So, mga ganun. Makes sense po. So, okay. So, ngayon, yung angle ay 8 degrees. Ngayon, umuulan. So, yung speed sa kailangan 40 na ginagamit ng cars, bumaba, nasa 40. So, ano yung friction na kailangan? Para hindi mag-slide. So, kailangan mo ng free body diagram para sa situation na may friction na, tapos yung speed ngayon ay yung 40 kilometers per hour. Meron ako yung solution ko in terms of yung speeds G and R para sa MUS. Pero sige, later pa yan. Okay, ngayon, so yung situation na ngayon na 40 kilometers per hour, pwedeng new free body diagram to include yung friction. And then, ganun ulit. Ano yung M, yung net force along X, along Y. Tapos, ano yun eh. Ang magiging unknowns mo dito, yung frictional force at saka yung normal force. Okay. Mukhang ano, yung presentation naglalag na naman kasi pansin ko yung clock mo stuck at 6:50. Hindi na umaandar mo. Hindi na umaandar. Hindi ko alam kung yung behavior niyan ay dahil sa RAM usage or may problema talaga yung Zoom. Pag ako ba nagpe-present, humihinto din siya or hindi? Hindi mo. Posible kasi na nabobottleneck nung RAM. Baka kailangan po, sinasabi na po na mag-upgrade. So, kailangan mo nang upgrade. Mura lang naman yan eh. DDR4 naman yung RAM mo, so
that's about siguro yung isa pang new RAM stick would be magkano? So mga 1.5 or 2,000. Not expensive ba? Oh. Actually kasi in-upgrade ko yung sa akin yung ginastos ko for 16 gigs of extra RAM is 1.5 I think. So, yung upgrade ko ay, kasi in-upgrade ko siya to 32 gigs. So, umabot mga 3,000 yata. So, pwede mo siya yung computer mo kayang i-upgrade yan to up to 32, I think. Or even 64. Sige ba? So, mag-search lang kayo ng Kaya po. Pero ba? Meron po kayo. ano yun? Gumagana naman po yung Teka. Parang nasa stuck at 650. So, stop share and then reshare. Sige ba? Huli ko na. So, kung forces lang. Tapos, net force is mukhang stuck talaga yung screen mo sa ano. Pwedeng stop share muna. Yan. And then, yun, share ulit. Ito ba? Okay. Ito po. Sige. So, yung mag-new page ka na. Ngayon, free body diagram naman kapag may friction. So, same banking angle. Bilang mo. Tapos, yung car i-represent mo sa point. No, the friction is not going, hindi siya parallel to the speed, to the velocity. Yung friction is actually going to be pointing either inward or towards the center of the circle or away from the circle.
Ano yan eh. So, pag 40, ang ini-expect ko, magsa-slide siya paloob kapag walang friction. Alam mo yung view nung yung first free body diagram mo, ganun din. Same view. Kasi pag ganyan, ang awkward. Mm. So, normal force, yan pa rin. mg is going to be downwards. Tapos may friction. Ngayon, kung sakaling lumabas na yung magnitude ng friction mo ay negative, ibig sabihin lang yung assumption of inward, dapat outward pala. So, you'll still get the same results. Save ko muna ito. Let's see. Teka. Anyway, tuloy lang natin to sa next Saturday. Sunday. Or, sorry, next Sunday. Or, subukan mo siyang gawin over the week kasi hindi trivial tong problem na to. Lalo na pag first time kumuha ng physics. So, give yourself time to work on this. Sige po. Tapos, pakita mo sa akin next time yung problems. Ay, yun pala. So, yung pala last ko na lang. Mali pala. So, yung friction pala is not, it's not directly horizontal. So, may sign din, sine cosine din po yun. Mm-hmm. So, naisip po yun. So, yun pala. So, Sige po. yun ang dyan. Okay? So, we'll stop here. Tapos, for Thursday, balik tayo sa math. Sige po. Tapos, pa-remind lang sa parents mo na yung due date would be dapat nasa 15 eh. So, sa 16 na lang para the day after. Sige po. Right? So, we'll stop here. I'll see you on Thursday. Bye-bye. Yun din po on Thursday. Bye-bye po. Sige po. Just finish this.